Kaya salamat sa natahong special music, no? Mga gugmahan ito, mga nanganta. No? So, may buta ka natong tanan mga igsoon. Okay? Dalay ko ng Ginoo no, sa matahog na panahon nga makasimba kita karon. Basi matingala mo, kaduha ra ta karon magpasa o offering, no? Di day ang Permiro Church Offering. Niya kaduha unya before mo gawas na pa ipasa sa, no? Kay may na lang tayo mapabalong po dugang no kay Ma'am Grace ibatong na sa Thailand. So, kung pila na ito mag-work din ha, malipay na lang siya, no? Okay. So, sa mensahe na ito, mga igsoon, time check na ito dire. Then, hapit na mo 10:30, no? Oh yes, 10:30. So, okay na sa inyo, mga manta, mga bisag 11:10 or 11:15, no? So, di ka maglamay yung igsoon, mag-ampo sa ta. Ginoong Diyos, sa pagtuunang karon sa inyong mga pulong, we pray na imo kaming tabangan sa pagsabot ninyo o pag-aplikar ninyo sa among kinabuhi. Giyani kami, Lord, tuloy kami, pinagi sa tabang sa inyong Espiritu Santo. In Jesus' name, Amen. James chapter 1, muna yung kaduhan na itong mensahe, no, sa book of James. Sundan na ito ang verse 1 up to verse 4 last Sunday. Karon ngayon on verse 5 up to verse 8. So, connected kami hapon ni sila. Ang mensahe na ito karon, pag-auluhan, counting your problems as prophet. No? Kung saan ka na atong problema, kanang it turns out nga ginansyado ka, no? Mura siya paradoxika nga pagkasulti. Pero mo ni mga igsoon atong makita karon. Counting our problems as prophet. So, sa inyo din mga Bible, okay? Basahan nato, no, ang verse 1 up to verse 8. There is a King James, no? So, ayaw na natin na po yung Bible diha. Susundan lang ninyo din sa inyong mga mata, yung din James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ. To the 12 tribes which are scattered abroad, greeting. My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Verse 5. If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. But let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. Verse 8. A double-minded man is unstable in all his ways. So, ang Ginoo magpanalangin sa iyong mga pulong. Mga igsoon, ang atong isgutan sa una natong mensahe, no? Ang nagsulat si James, nga half-brother ni Jesus, ang setting sa story, ang gisulatan mga Jewish believers that are scattered abroad, no? Diaspora, nagkatibula because of their faith of Jesus Christ. They are in persecution. Gina-persecute sila. And the reason nagsulat si James sa mga believers to give them encouragement, to give them instruction kung saan pa kinabuhi ingon nga mga believer, ingon nga mga Kristohanon. So mahingdanon ka nga pakasabot nato, no? As we give interpretation in libro sa book of James, ang iyang gisulatan mga igsoon
mga believers, mga tumulo una. Wala siya nagsulat aning book of James. Paano ang tao mamimong believer? Dili. The intention of this book is the believers, those who have Jesus Christ, nga mga Kristohano na, paano sila magkinabuhi ingon nga mga Christians. So, ang topic ng disbutan ng Exodus verse 2 up to verse 4, mahigamot ka to sa the trials in life. Ang mga pagsulay nga nag-aabot sa atong kinabuhi. Realistically, every believer, no? Di kan kita, bisan galing sa kapata na Christian, no? Part yun sa tao nga nakakita yung mga problema. Sufferings, no? Mga challenges nga atong ginaatubang, crisis sa kinabuhi. So, mo ning diskutan din ni James, mga igsoon. O ang punto ni James nga gipasabot ka nato, when you encounter naming trials in life, kung sa ni James, count it all joy, no? Una-una nga dapat nakakaigakalipay ni ini. So, mo na ang gingon nato sa miagi. Medyo lisod no, murag contradictory siya. Kay problema na gani, pero ang tulo sa Bible, dapat ka magkalipay. Kung sa katayuan, atong isulti nga, sumod kay ang trials in life, maukin ang naga-refine, no? Naga-panindot mga exon sa atong character. Mamahimo kita nga maayo kung atong masabtan the purpose of trials in life. Okay? So, trials per se, kung wala kay sakto na panglantaw or perspective about trials, kung sa may tabo, magsigit ang binagutbut, no? We will always complain more, no? Or kita, pwede pa na ito, basulo ng Ginoo, anong imunahaning maning akong kinabuhi, problema na lang pirmi, no? So, mabasulan pa na ito ang Ginoo. So, dinihining book of James, mga igsoon, ipakita sa Word of God. Trials is expected, real is atong kinabuhi. Pero ingon sa Ginoo, gusto na ko nga nakakamoy sakto mapanglantaw sa mga problema sa kinabuhi. You can make it into a prophet. Pwede ka mo makaginansya para sa inyong kayuhan. Sa inyong sa pulong ni Lord. Our trials in life will teach us patience, endurance, and make us grow in the Lord, mga igsoon. No? Makatabang ni nato. That's why kinahanglan natin proper perspective and proper response in times of trials for us to benefit ning pagsulay na maabot sa atong kinabuhi. So, atong una-una mga igsoon that if you face trials, no? Ayaw o basula ang Ginoo. Muna-muna hinoon nga, Lord, kung sa imong mga katuyuan ni ani, no? So kung atong talag sa maring atong natunan sa miagi mo ni, sa James 1:1 to 4, this function as a strategic manual for spiritual resilience. Reframing unavoidable trials not as obstacles, but the essential machinery of maturity. So si James, he challenged believers, no, to count or mathematically evaluate their hardship as pure joy, recognizing that the friction of testing is the only process capable of producing steadfastness, no, or enduring strength. So by leaning into this process, rather than escaping it, no, the individual allows perseverance to finish its work, eventually resulting in a character that is perfect and complete, no, kung nag-ingon sa Bible. Morning state of spiritual integrity where one is no longer easily shaken or lacking internal substance. So ngayon sa kining atong pagsulay sa Ginoo, no? You permit, okay?
It will come gihapon isang daghang trials. And then, mangayo kita mga igsoon o diya sa Ginoo. Mo ni ang verse 5 karon nga atong pagatunan. Sa verse 5 nagingon dinhi, if any, okay, if any of you lack wisdom, let him ask of God. No? Nakulangan ka kaalam, daghang kang problema, di ba kung natay mga trials, we find it difficult sa situation, no? Kinahanglan kita og mga pagbiyak. Okay? Kung natay trials, natay mga kalibog, natay mga pangduha-duha, natay mga kahadlok. Unya ingon ni James, i-anticipate ni mga exon ni James, ingon niya, if any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. So, sa man ato makita mga igsoon, no? Okay? Ato ang sa na, in the context of wisdom, wisdom is not merely intellectual data. Dili lang kaya na siya knowledge ang wisdom ng igsoon. It is the practical ability to navigate suffering in a way that honors God. Munavigate ka, no? Kung baka mga igsoon, kanabing mga barko ba, no? Maagi sila dato kayo mga balon. Pero ang kapitan sa barko, no? Makanavigate siya nga maayo ng paglamig yapon, bisag balon ng dagat, no? Tungkol sa dagkong balon. Mao daw na ang wisdom mga igsoon. It is, ingon din practical ability to navigate suffering or trial sufferings in a way that honors God. Mahimaya ang Diyos. So James is suggesting that trials requires a specific kind of insight to see them as opportunities for growth. No? For example, kung ato ka sa Siargao, no, dito yung mga surfing bitaw, ikaw, kung anak ka sa bayan, makita niyo kung dito kayong balon, ang natural na tendency, makulmaan ka. Hindi ka delikado kada kong balon. Pero lahi ang mindset sa usa ka tawo na surfer. Inipakita niya dito kayong balon, ay kanindot. Mana siya. Kaya makasurf siya, mga igsoon, kung dito ang balon. No? So lahi ang paglantaw sa tao, sa trials. Hindi ka po sa trials, ang tao, no? Mahadlok, makulbaan. Pero ang gusto sa Ginoo kanato, inigabot sa trials nga mo imunta, naagyon din maayo nga manitabo. No? Gusto sa Ginoo mga igsoon nga ma-develop na kanato, nga kabulutan na tayo perspective, may vision nato. Nga kung naaday ka sa trials, atong kitaon, unsay katuyuan sa Ginoo dinhi. No? Gitawag kini sa Greek ang wisdom na Sophia. No? In the Jewish tradition, Sophia is the practical application of God's will to daily life. Makaingon ka mga igsoon nga naa kay wisdom nga sa higayon sa trials ang imong mahimo nga action o desisyon, ang imong nahimo, you follow God's will. It is the skill of living righteously. No? Nga sa ato pa, bisan kung sa dinhi nga mga trials na encounter, ang tao nga naay wisdom, naa siya'y skill, no? Nga siya magkinabuhi nga Diyos nun nga matarong sa gihapon. Di ba? Kung nakapatikod kita, ang nakita yung trials, na-tendency mga igsoon nga, mga butang nga dili kabubuton sa Ginoo mo atong mabuhat. Pwede ta maglimbong, mamakak, makawat, pwede ta maghibog kalukuhan because of trials na wala nato ma-properly handle.
But a man or woman of God who have wisdom, they have the skill, mga igsoon, to live a righteous life, to do the will of God. Kaya mo man ang wisdom, mga igsoon. Kung sa'yo isulti sa verse, no? If any of you lack wisdom, let him ask of God. Kung yung sa'yo sumpay. No? God give it to all men liberally. No? Kanang liberally diha, it means generously. Okay? Kini daw ang word na generously or liberally, this word carries the sense of being single-minded without ulterior motive. Ang Ginoo daw mga igsoon, muhatag siya generously without ulterior motive. God gives because it is His nature to give, not because He is looking for a way to use the gift against you later. Kung sa manin, ingon ni James mga igsoon, naka-trials, you need God's wisdom. But God's wisdom, ingon sa Bible, God wants to give us His wisdom because that is the nature of God. Ug ang iyang intention to give us this wisdom mga igsoon, dili kaniya sumbatan ni pagkaunawan. Oh. Mo na si Lord mga igsoon, iya na karakter, no? Nga sa ito ba, Lord, tapami ko. Oh, magapang si Lord. Dili mo nang Ginoo ka, ha? Di ko. Oh. Dili mo balibat si Lord, mga igsoon, willing siya nga mo tabang. O ang word nga mo diha, upgraded not, no? Medyo lang siya sa King James, pero ang kapasabot ni mga igsoon, without reproach. No? Kung mutabang daw si Lord, it means God does not find fault or shame the asking for needing help. No? Di ba nakatising na ganda pag ngayon katabang sa tao? O niya, doon mo, may mong dahil ito yung pangayuan ba tabang ka. Kung ikaw na po, balik-balik naman lang ka, kapag ako ni mong naon. Nakatesting na kara. Tao na, tao. Pero ang Diyos mga igsoon, He finds no reproach, meaning, dili ka niya sumbatan sa tunga sa imong mga pagkulang sa Ginoo. Nga bisan na kay mga pagkulang, Lord, I need your help. Ang Ginoo mga igsoon, andang gihapon siya na mutabang. Muna kanindot ang Lord, no? Ingon ana ang iyang karakter mga igsoon. Dili ka niya i-embarrass, dili ka niya pakaulawan. He is there to help us. That's why ingon ni James, in times of trials in life, you need God's help. Yung wisdom, magikan sa Ginoo. Ang nakanindot mga igsoon kay nagingon ng Bible, ang Ginoo kung mutabang siya, dili ka niya, no, pakaulawan. Dili ka niya sumbatan mga igsoon. So, sa ito makita din eh. So, James argued that trials, no, di ba, mamuning produce steadfastness or endurance. However, mamuning atong bantayan, a person in the middle of a crisis, no, kuna ka sa trials, we often feel confused rather than steadfast. Mao gyud ay matuod mga igsoon. Kung natay problema, di ba murag foggy ang atong mind, di ta kasabot kung sa gisakto maayo ngayon. Natay mga kalibog in times of trials. That's why ingon sa verse no, di ba? If at the start of verse 5 connects the need for wisdom directly to the pressure of the trials mentioned previously. So James is providing the solution for the person who says, I want to be steadfast, I don't know how to handle this specific pain. Kita mga igsoon, inignata sa trials, siyempre gusto nato, no, nga ma-handle ni properly. Di ba? Ang kulang nato, unsaong pag-navigate nga magsakto atong paghimo sa atong desisyon.
Dili musulod ang gitawag wisdom from God. No? Aron nga mukap up kita nga in the midst of trials, you become steadfast. You become growing in the Lord. Now, ang atong ma-learn mo ni, kini gitawag the prerequisite for receiving this wisdom is the admission of lacking it. Una-una yung kilalahan nato, mga igsoon. Kung naa kay problema, ilahag yun nga, you need help. O sahay magpakamayong laki ta. Or magpakita ta na makamaog yun ta. Kunya di ay dili. No? Ang prerequisite mga igsoon, acknowledge your vulnerability. No? Kulang atong mind, kulang atong process, we need the help of God. Okay pa atong ma-learn. Sa verse na ni, the focus of the verse is less on the technique of prayer and more on the nature of God. You know what? Kung mag-pray ta, hindi pa maayo-hayo prayer. Oh. Kaya ang verse 5, nagasulti ka na to, when you ask God, kung naakay trials, no? Focus on the nature and character of God, mga igsoon. The assurance of receiving is based on God's reputation for generosity, not the eloquence of the asker. Ayaw tingnan na ato bagod ko sa Ginoo kay maayo ko mo ampok. Dili Nixon. Ang atong pag-pray in the midst of trials nakapokus sa kinaiya sa Diyos. Lord, na ako'y problema, na ako'y pagsulay, Ginoo, ako ning itugyan kanimo, Lord, tabangi ko, Lord. Simple as that, mga igsoon, ang ato nga pagsangpit iya sa Diyos. So, sa kaya itong ma-learn, morning. Wisdom is sought, no, pamitaon for the purpose of enduring trials. It is applied knowledge intended to result in the perfect and complete character described in verse 4. So, nanong mga yun sa Ginoo, wisdom in times of trials. Kay aron magmayo ang resulta sa atong kinabuhi. You will grow in the Lord. In character, no? Ang atong mga kinaiya, maayo siya mga igsoon. Think about it. Patience. Self-control, humility, forgiving. Mao ni mga igsoon ang mga examples nga makabenepisyo ka, makaginansya ka in the midst of trials. So nangayon tag wisdom sa Ginoo aron ma-refine ang atong karakter. Usay makalimutan mga igsoon kung nag-pray ta, Lord, kuhaan ning problema. Di ba, sure ka na itong prayer diretso. Lord, solusyonin na yung problema. Nakalimutan that the trial na di-allow sa Ginoo sa atong kinabuhi is to refine our character. Lord, sa maningay, permi naman ko, Lord, way kwarta. Naamang ta kay sweldo, pero kulang ng permi, Lord. Kung saan may gusto sa Ginoo i-refine sa atong character? Basin self-control. Kaya kung natin mo ito, kasi mga impulsive kayo ta, sige rin pamalit. Nag-assure lang na ito mga budget. So, ang atong problems, ang trials in life, na atong ginatubag, kung nagabalik-balik na mga igsoon, basig walang pakita ng ka-learn sa gusto sa Ginoo nga may kapo. God wants us to have that character nga sama kaniya mga igsoon. No? Patience, love, self-control, humility, ug uban pa nga mga kinaiya gusto sa Ginoo makita kanato. Mao na mga igsoon ang katuyuan nga makaginansya ta in the midst of crisis. Ma-refine ba ang atong character? Oo. Maka-learn ka.
Let's proceed sa versikulo 6. But let him ask in faith, no, ingon diha, with no doubting. For the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. Verse 5, pakayo wisdom sa Ginoo. Kaya ang Ginoo ang damutaba. Ang versikulo 6, gi-qualify niya. Kung mangayo ka, kinahanglan nga ikaw na ay pagtuo. Magtuo, no? Kung unsay dili, kung ikaw mangayo. Kining word na doubting, no? Ayaw pagduha-duha. Okay? It means, mga igsoon, to be divided against oneself. No? Napaahin ang imong kaugalingon. Or waver, no? Between two options. Naglibog ka lagi sa mga bitang ako natin trials mga igsoon. Have you noticed? Naatay mga kalibog. Kaya mga options in the table. Ang atong pangutan na asa mong yudiha, no? So James is not describing an intellectual struggle with difficult questions. Pero mao ni gusto nga mahitabo, but rather a divided loyalty. Kini gani nagadoubt sa mga isang nagapangduha-duha. Bantayan ni nato kay basig na kita gitawag divided loyalty. It is the state of a person who wants God's wisdom, but is simultaneously looking for a plan B in worldly logic. No? Mao ni nakalisod karon. Kay kung naatay problema, nag-apo ta sa Ginoo, Lord, tagai kong kaalam nga masulbar ni. Mao nang usa nato. Pero napuntay side B. Ang sapi ka sa atong mind, ang sa mapod, nagaw-naon na po taglahin nga pamaagi nga masulbar ang atong problema. Pamaagi nga kalibutan, tamano nga pamaagi. In other words, Lord, mga ito mo wisdom, pero kung dili yung ka mong Ginoo, di ka mo action, di ang kuya akong plan B. Ang ako ani. Mao na ang gitawag mga igsoon ang pagduha-duha, no? Paano nato ni ma-illustrate? Ato ang ma-illustrate. Di ba, kining tabanog, kahit tabanog saranggula. Ang saranggula ng igsoon, nag-depend na siya sa hangin. Panahon sa summer, makita na ito, mga bata, magsaranggula, tabanog, sa mga anak, tabanog. Kusog ang hangin, mataas ang tabanog. Muhinay galing hangin, maubos ang tabanog, huwag yung hangin, hulog ang tabanog. Dependent siya sa hangin ang tabanog. Mao daw na mga example sa tao nga nagapang duha-duha. No? Now, ang ikadawang illustration, anchor or angkla. Ang mga barko mga eksona sila yung angkla. Mga pangbuta kung sila yung angkla. Ang angkla, labayan na bisag balod, hangin, ang barko, steady na siya diha, bisag balod sa taas. Steady na, dili na mapadpad mga eksyon, tungkol sa angkla. Ang gusto ni James yung mahitabo na ito, sa trial sa atong kinabuhi, dapat dili daw katabalog, kanang nagapang duha-duha, kinahanglan daw ang klata. Now, whatever the situation, you are anchored in the wisdom of God. Now, sa'yo na nisultihon mga igsoon. Pero mao ni ang gusto sa Ginoo nga mahitabo kang actually ka nato. Nga, ang atong pagsalig ba sa Ginoo, anchored in Him. Oo. Even if we don't feel, you know mga igsoon, even if the circumstances dili pabor, bisan gabalod ang tubig, pero kung naangkor atong pagsalig sa Ginoo, yun ang mga igsoon, makabarog ka. You will endure in the midst of trials. You know, ang hinungdan, kung atong tanawon mga igsoon, ang problema actually, dili sa Ginoo. Ang problema kay kita nagapangduha-duha. Unsa ingon sa verse tanawa diha? Ang nagapangduha-duha gikud para wave of the sea. Sama sa balod diha sa dagat. Unsa may pakita dinhi ni James?
A wind, no, ang balon has no internal power or direction. It is entirely defined by external forces, ang hangin. O nga, tanong ka, anong balon man? Dako ay balon, o kaya may bagyo. Anong balon man ron? Ay kaya bagat man, grabe ng hangin. So, ang nag-determine sa balon, ang hangin. So, morning, to ask, kung ngayon ka sa Ginoo, di ba, bangayan mo kaalam, to ask without faith, na ngayon ka, pero ka nagsalit, is to be a person without a moral or spiritual anchor. With the wind of a trial blows, the person without faith shifts their values to match the current pressure. Mao di ay mga igsoon. Kung ako din i-self-evaluate na katong kagalingon sa panahon sa trials, imo na Ginoo na yung wisdom available. Ganahan siya ng muhatag. Pero ang problem kita, kung mga ita sa Ginoo, wala ta nagsaling niya. Maginay matuos mga igsoon. Kulang yun ta sa atong pagsalig sa Ginoo. Kung sa kailangan na ito, kulang na pagsalig sa Ginoo. No? Gamay nga problema, mataranta na ta, mahadlok na ta dayon. Dali na ta mabalaka. O asa ito yung Ginoo, I will never leave you, I will not forsake you. Asa mo yung pagsalig sa Ginoo? Na kay problem, na kay trials. Pero wala naman yung pagsalig. Lupad mo yung pagsalig pag-abot sa trials. No? Now, ang versikulo 6, this is up the conclusion found in verse 7 and 8. James warns that the wavering person, should not expect to receive anything because ang hinungdan, they are double-minded. No? Mabasa na ko niya nato sa verse 7. So makita nato mga igsoon nga gusto sa Ginoo mutabang nato. Pero kita lang ang problema kay kulang tag pagsalig sa Ginoo. Mo na nga kung ang may tao sa di ta mahulang sa Ginoo, unahan na to siya. No? Tungod kay kadala na ta sa atong mga kahadlok. Now, padayon kita ang igsoon. Kining faith, kining pagsalig na dimension din is deciding whose wisdom you will follow before the answer even arrives. Pag-ingon sa Ginoo, pangayo na naipagtuo. Ang ipakita diha mga igsoon, asa man nga wisdom ang atong sundon? Ang iya ba sa Dios nga wisdom? No? Because stability in a crisis doesn't come from knowing the outcome, but from being single-minded in trusting God's character. Natay crisis, natay trials, ang atong stability mga igsoon, nagadepende ni siya sa ato kapagsalig sa kinaiya sa Diyos. Lord, kabalo ko nga naa ka ang tabang. Natay example ini sa Bible. For example, mga igsoon, si Abraham. Tagaan anak niyang edad ni Abraham nubinta na. Huwag pang gihapon ang saan. No? 100 niya yung asawa nubinta. Pero sa inyo, kung basa mo na itong Roma 4:9, kung sa may 4:10, kung sa may gisulti diha sa verse, may tulog kang Abraham. Ha? Grabe! Nagsalig siya ng igsoon, no? Ingon diha. Kita, kung na may Bible, no? Roma 4:10. O ni si Abraham, ang pagsalig sa Ginoo. No, mahagit ang pagsalig sa Ginoo mga igsoon sa kang Abraham. Mo ni gisulti, how was it then reckoned when Abraham, okay? Sorry, no? Na-miss na po ang verse sa Roma 4, okay? Ang context din si Abraham. Pero ang ipakita mga igsoon nga si Abraham nagsalig siya sa Ginoo bisan ang iyang edad o ang edad ni Sarah, imposible na ba nga magkaanak sila? Ang mga point. Pero ningsalig siya si Abraham mga igsoon. No?
O, pangutana karon, kung kita to, oo, mupadayon pa makapagsalig sa Ginoo. Okay? So, dapat yung atong ma-learn mga igsoon. James shifts the focus from the external trial to the internal state of the heart. Nga sa ito ba mga igsoon na nananay? Bantayan na ito Una na kay trial sa kinabuhi, ang tendency na to, we look around kung asa ang problem. Di ba? Pero kung tanaw na to dahil sa James, kung na kay trials, you look inside your heart. Lord God, kung saan may gusto ni mo mga itabo. Mao na mga igsoon ang pamaagi kung matubang kita trials. Ato i-illustrate ko ng double-minded. Example na nato si Pedro. Si Pedro, na Peter ba na apostles? Di ba nilakaw siya tubig? Nakita na si Jesus. Ginuubos ko ba na mo? Dili. Tutok mo siya ng Jesus. Lakaw siya. Pero ingon sa Bible, mga igsoon, sa Bible, for Matthew 14:28-31, pagkita niya sa balod gadag ko, dito siya yung tanaw. Hinay-hinay siya katidlong. Mao na mga igsoon ang picture sa double-minded. Dili ka single-minded. Kaya kung single-minded lang si Pedro, nag-focus lang siya sa Ginoo, bisan kung sa patong nga balod, dito makapatidlong ka, Pedro. Kaya single-minded man siya, focus man siya sa Ginoo. Ang problem ni Pedro, sa daming focus siya sa iyang trials mismo, sa iyang problema. Hinahinay nun siya katidlong. Most of the mga igsoon sa atong kinabuhi. We decide when we are in trials, asa man nimo i-focus ang imong kaugalingon. Mao ni ni James mga igsoon. Ang Ginoo diha taniya mo focus. Do not be double-minded mga igsoon. Ato ko rin illustrate another double-minded mga igsoon. From single-minded na himong double-minded. For example, si Elijah. Di ba Mount Carmel? Kalaban niya 450 prophets ang Baal. Contest, sunugo lang, sacrifice. Walay Diyos din tayo kalayo. Kapag naman ka sa story, hindaog si Elijah. Kaya focus niya sa Ginoo, si Elijah. Lord, padala niyo kalayo ang masulog ng sacrifice. Hulog ang kalayo, isulog ang sacrifice ni Elijah. Single-mindedness. Pagkahuman sa hitabo, ingon si Jezebel, di ka magmaan ugmadoy, pakyut ka. Ang nahitabo, ang focus ni Elijah, dito na kami sa problema niya na pakyut siya ugma. Kung sa'yo nahitabo, pertingdagan niya sa kadlok. He was exhausted mga igsoon. Miabot ang depression. Ingon na dayon si Elijah, Lord, gusto na ako mapatay. Double-mindedness. Mabalanin mo mga igsoon kung double-mindedness ta. When you are in trials, ang murol sa atong kinabuhi, worry, fear, mauni kasagaran mo igsoon. Mao na natong iampo sa Ginoo, Lord. Kining trials na ako Ginoo, tuloy ko, Lord, noon ta maka-learn ko nga magsalig ni mo, Lord. Magsalig ko. Dili ko ta ko, Lord, magapa sa comfort sa kinabuhi. Ang akong apason, unsay maghitabo nga maayo sa tumang nining problema. Kailangan mga igsoon, remember, gilig daw ni James nga ang trials daw kini benepisya sa mga Kristohano. Pero lamang dili siya automatic. Kinahanglan natin perspective. Kinahanglan sakto yung response. And to have that response, we need the wisdom of God. Verse 7. For that person must not suppose that he will receive anything from the Lord. No? So kung kita daw nakatanian ang pagdunga-dunga, double-minded, nagsulti yun ang Bible. Huwag yun kayo mapahabot niya maayo. No?
So, mga igsoon, sa verse 5, the promise, God gave generously wisdom. Versikulo 6, ang siya kondisyon, aron mangkon, kinahanglan nagsabid ka. Verse 7, oy, ang consequence, the result of filling the condition. Kung sa mo, ingon diha, do not expect, do not suppose, do not imagine, ayaw na lang pagdahong, paguna-una. No? Kung nag-double-minded ka, it carries a tone of correcting a false assumption, mga igsoon. James is telling the wavering, the double-minded person, that their expectation of a divine response is medically and spiritually unfounded because of their internal state. Ang problema ng igsoon, naalagi sa sulod sa tao, naa sa tao, kanang pagka-double-minded, no? Muna mo diha, do not expect anything from the Lord, no? So in the New Testament, no, by using this title, the Lord, di ba? Lord, James emphasizes the authority and the source of wisdom. Siyempre, di ka lang sa Ginoo, no? So, muna ang atong una-unaon. It isn't that God withdraw His generosity out of anger. Rather, the double-minded person has no hands to catch the gift. Di ba ang wisdom gikan sa Ginoo? O ang Ginoo mo hatag. Pero kung saan man ang pagdawat na to, kung lang atong kamot nag-weaver. Ingon na anak mga igsoon. So it is wisdom in the scale for godly living. Kapalutan niya na. But one cannot receive it while simultaneously committed to ungodly or worldly methods. So, ang ito na ito mga igsoon, no? Kung wala na ito gitugyan sa Ginoo, iyang pagbuot gusto na ito, yun mo isundon, na ang buta permit plan B na worldly na mga butang. So, mauni, sa'yo, nata sa kawalan doon, Lord, tagaan ko Ginoo, mauni akong panginahanglan, Lord. Pero nagandang nakao, samtang nag-pray ka na, nagandang bukag bitik, kanang trap. Kaya kung wag yun, iniksuroy sa manok sa silingan, dirigid siya masuod sa trap. Ha? Lord, punta kapasar ko sa akong exam. Tagay kong wisdom, Lord. Nagampo ka, anak. Oo. Pero, nagandang kong kaglilikit daan sa pusa. Makalibigyan gani, makakuligod yun. No? Makita din ang mga igsoon ng double-mindedness na ito. Di ba? So, kung gusto ni James nga nagsulti nga, do not be double-minded. Gusto sa Ginoo nga we will stand to our conviction of knowing of what we know about God. No? Now, mapanayon kita, no? So, sa may atong ma-learn, very simple, no? Muna yung na-mention nato, one cannot seek divine insight for a problem while keeping one foot in a dishonest or shadow solution. Or shady solution. The reception of wisdom requires a unified will. No? Di apa? Si James, he suggests that doubting, no, creates a life of total instability. So the lack of wisdom is a symptom of a divided heart. O, dapat itong ma-learn. Na-warning na to. It serves as a call to self-examination before asking. Before asking, Lord, what should I do? Di ba, kung kinahanglan wisdom, decide ka. Lord, di ba parang ta, what should I do, Lord? Dapat, imunani daw na itong i-ask, am I willing to do what you say? Willing ba ka sunod sa Ginoo kung sa iyang instruction niyo? Nakapatikot kita, mag-pray kita, yes, naka-problem, nag-pray ta, praise God. Pero sayang po, sayo na to, wala ka nangita kung sa may Ginoo ngayong pagbuot. O willing ba ta mo sunod diyan? O sayang mo yung naman talagang Ginoo, Lord, mauning problem, mauning akong Ginoo na solusyon, Ginoo, I want you, Lord, yung muning panananginan. So
So wa na usay makalimutan ta. Wa na nakapunta na kini atong desisyon karon. God's will ba ni? Kini atong desisyon karon. Kung God's will ni, willing ba ta mosunod ani? Mahigso. So imo diyan ang mga challenges katong giatubag no. Verse 8. Kay mao ning nahitabo, he is a double-minded man, unstable in all his ways. No? Nga wala nang dawat nato mga tuba, tungod kay we are double-minded. Kini siya mga igsoon nga pangunahuna, no? This describes a person whose heart is divided between faith in God and the values of the world. Diya itong struggle mga igsoon actually, kini duha. When we are in trials, we make action. We make decision. Ang challenge karon, asa man gyud ato sundon? Ang iya sa Dios o ang iya sa kalibutan nga pamaagi? No? Ang gusto ni James nga mahitabo, ayaw niya ng duha. You must be only single-minded. Follow the wisdom from God. Mao nang imo dinhi mga igsoon, no? Unstable in all his ways. So the instability is not confined to the moment of prayer or the specific trial. It leaks into every department of the person's life. Our relationship, our work, our character. Ibig sa Ginoo, mao ning problem kung natay double-minded. Every area of your life will be unstable. Affected mga igsoon. Ang imong relasyon sa mga tao, ang imong pagpatrabaho, ang bisan unsa na lang diha apil atong mga karakter, very unstable. Ilhanan ang mga igsoon sa double-minded sa mga Kristohanon in times of trials. So sa ito pa-learn, if a person is wavering in their trust of God, James argued that this instability will eventually manifest in their practical affair and decision making. Apektuhan din mga igsoon ang atong practical aspect, ang atong pagdesisyon, no? O niya pa, dapat ingon ani. The implied remedy is a return to singleness of heart. No, mo natong ingon ganina. Wisdom is granted to those who have decided once and for all which compass they are following, the compass of God. Ginoo, imo kapagbuot Lord, akong sundon Lord. Ini nga trials karon, kung usay imong pagbuot mo na Ginoo. So, mo-close na ta, no? Hilapas na tayo ko. Okay? Mulaptaw na ko sa uwan akong slide kay hilapas naman ko. Okay? Mangutan na ta sa itong kaugalingon kung nata sa trials. Okay? Ingon namin. Are your actions consistent even when circumstances change? Kaya pangutana yung namin ng mga igsoon. Paano nimo mabalaan nga ang imong nasunod or nahimo mo na ang wisdom of God, di ba? Kaya sa trials, we need God's wisdom. O nagampo ka. So paano nato ma-learn ng wisdom of God na? O mo nang ipangutana sa atong kaugalingon. Are your actions consistent even when the circumstances change? Ikaduha, is the motive clean? Or is there a hidden plan B? Pumunta na ito magkagalingon. Clean ba yung motive kung mo-decide ka niya? Okay? Sunod. Kini nga decision ako, mawala na kong wisdom ni sa Ginoo. Ang pamutana mo ni, does it promote harmony? Or does it cause unnecessary strife? Mo-decide ka, kaya trials. So ang pamutana, ang resulta, harmony ba ang resulta? Or ba si strife ang resulta? Sunod yung pamutana, are you willing to listen? Or are you defensive? Kung nata sa trials mo exhaust, are you defensive? Or are you willing to listen?
Sunod, last but not the least, no pangutana. Does the action, okay, mo-decide lagi ta kung nata sa trials. Does the action reflect God's generous character? Kung maghimo kag desisyon, you need good wisdom. Diha nga ito mabalan mga igsoon. Ang imong gihimo o ang imong desisyon, reflection ba na of the character of God? Oh. You know mga igsoon, available ang wisdom ni Lord. Pero mo ni quotation na itong ibilin sa itong mga. Wisdom is the courage to act rightly in the present based on the character of God. Utraman na mo, no? Wisdom is the courage to act rightly in the present based on the character of God. Hinapa mga igsoon nga sa atong pagkinabuhi. Remember, kung sa galing mensahe ni James sa mga Christians, pagkinabuhi ng mga Kristohanon. Ingon ni James, kung naka sa trials, pagkinabuhi sa kaalam. Gamitan kaalam sa Ginoo. Kung iampo na, ayaw mong duha-duha, o balugi ka na kung sa imong nasabdan, mo ng conviction sa imong kinabuhi. Lord, whatever the consequence, I believe this is the wisdom in gihatag ka na ako nga desisyon nga akong paghimuon. Sa iyo naman sa tiyaw mga igsoon, pero ato nangyayang ko sa Ginoo. Kung gusto sa Ginoo nga mutabang ka na ako. Are you in trials? Whatever crisis in your life, you can turn your problem into a prophet if we do it God's way. Ang Ginoo mapanalangin sa iyong mga pulong. Lord God, nagapangabuyog kami. Salamat Lord sa mga pulong nimo nga nagagiya, nagatudlog ka na. Tabangi kami Lord God, ginakulang ngayon kami sa kaalam. We admit, Ginoo, ginakilala na mo mawala-wala din Lord. We need you. Kung tabangi kami, Father God, para yung kami nagasampi. That in times of crisis in life, hardship, suffering, adversity, trials in life, that comes in our way, be it in the workplace, in the family, in our professions, in bisan asa Ginoo. Tabangi kami, Lord, nga makahimo kami sa pagdesisyon, masunod namo ang kaalam nga gikan kanimo. This is our prayer in Jesus' name. Amen.